Pinipili ko lang yung buhay ko. Ang importante sa akin ay buhay ako. At pipiliin ko kung saan ako mas may pag-asa, syempre. Pag-isipan mo nga ng maigi ang ginagawa mo. Kapag sinunog mo ang lugar na to, maraming taong masasaktan. Anak lang. Hoy, Belia! Kung inaakala mo mamamatay ako dito, diyan ka nagkakamali! Naiinis rin ba kayo sa mga taong kahit may ebidensya na ayaw pa rin maniwala? Kasi masyadong imposible ang mga pangyayari. Marami akong kilalang mga taong ganito. Tinatawanan ka pa nga kapag sinasabi mong totoo ang aswang. Hindi ko naman pinipilit ang mga taong ayaw maniwala. Ang punto ko lang naman, kung ayaw mong maniwala, huwag ka na lang lumapit sa lugar kung saan posibleng nandun sila. Baka kasi magsisi ka na lang sa huli at sabihin mo na lang na sana naniwala na lang ako. Magandang araw pala sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Lalo na po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Pasensya na akong mapapakinggan sa kwentong ito kung gaano ako kapikoning tao. Upang lubos na maunawaan ng lahat, isasalaysay ko po ito. Ako nga po pala si Donde. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sir Agor, ito na naman si Donde, oh. Sinasabi na namang may aswang daw sa karinderya ni Bella. Ay, nako, Donde. Hindi totoo yan. Ano ko ba naman? Masyado ka talagang paniwala sa lolo mo na mas magaling pa sa doktor. Pero wala namang medical permit. Wala namang problema sa akin kung ayaw niyong maniwala, sir, eh. Huwag niyo lang insultuhin yung lolo ko. Ibang usapan na yun. Huwag ka kasing maniwala dyan sa aswang-aswang na yan. Para ka namang siraulo, eh. Yung mga ganyang kwento kasi, Donde, fiction lang yan. Gawa-gawa lang yan ng mga lolo. At saka, huwag ka masyadong magbukang bibig na mga ganyan dito. Gusto mo ba, lagi kang pagkawalan ng mga kasamahan mo? Donde, ito yung sinasabi ko sa'yo, ha? Ayoko kasi may pulis sa ilalim ko na ginagawang clown ng mga kasama niya. Kaya mag-iingat ka rin. Umakto ka naman na nababagay sa uniforme mo. Tigilan mo yung aswang-aswang na yan. Para di naman sa'yo ito sinasabi ko, eh. Oo nga naman, par. Kapag lagi ka kasing ganyan, magtatawanan ka talaga. Sa akin naman, kahit pa paano, magkaibigan naman tayo. Masakit din sa akin kung ang tingin ng iba sa'yo, katawa-tawang pulis ka. O asa, sige. I-re-raid natin yung karinderya na yon. Hindi dahil may aswang, kundi dahil may gumagamit ng droga sa loob. Mamaya alas 8 ng gabi, ha? Simulan nyo yung trabaho. Alas 9, kikilos tayo. Hindi na siguro. Ano? Nilapag ko ang baril sa ibabaw ng desk ni Sir Agor. Tinanggal ko ang badge sa uniforme ko at nilapag ang aking ID sa ibabaw din nun. Nagtataka ang dalawa sa ginawa ko. Umiiral kasi noon ang pagiging pikon ko. At kapag yun ang nangibabaw, basta na lang ako nagpapasya na hindi ko pinag-iisipan. Mali ang ugaling yon, kaya huwag nyo talagang tutularan. Donde, anong pakulo yan? Bata pa lang ako, Sir Agor. Kalaban na ng pamilya ko yung mga nilalang na sinasabi niyong fiction lang. Ano? At ano naman ginagawa mo? Aalis ka sa serbisyo? Ang sandatang ginagamit ng tatay ko ay itak. Kampilan naman sa tiyuhin ko at punyal sa nanay ko. Sa kuya ko naman, kawayang bulo, tapos ang lolo kong albularyo, buntot pagi. Tapos, huwag mo sabihin na kaya ka nagpulis para maging sandata mo yung baril. Ganun na nga, sir. Ano? Sadyang nagpapatawa ka lang ba talaga, Donde? Iisipin mo na lang, sir. Nag-aaral ako elementarya ng 6 na taon. 4 na taon sa high school. Tapos 4 na taon sa koleyo para lang maging pulis. Para lang magkaroon ako nitong baril. Tapos nung may nakasagupa pala akong aswang, binaril ko siya. Yun pala, natuklasan ko wala palang kwenta yan. Niluwala lang kasi ng katawan niya yung bala ng armas ko, eh. Abay, teka nga. Sinasabi mo rin bang may nakasagupa kang aswang at binaril mo siya pero hindi mo mapatay? Ganun na nga ako, sir. Kaya ako susugurin yung karinderya na yun na baril lang ang inaasang sandata. Good luck na lang sa inyo. Pero hindi ako sasama sa raid na yan. Anong hindi ka sasama? Mission niyo ito, Donde. Wala kang karapatang umindi. Aalis na ako sa serbisyo, sir.
Kaya may karapatan na akong umindi. Hindi ko mapapakinabangan yung baril na yan laban sa kanila. Kaya kayo na lang. Sige na pa, John. Pasukin nyo na yung lugar na yun ng hating gabi. At kapag nandun na kayo at meron kayo nakita, huwag nyo kalimutan na pinagtawanan nyo ako, Pagkatapos kong sabihin yon ay tumalikod na ako. Paglabas ko mula sa opisina ni Sir Agor, pinagtitinginan ako ng mga kasamahan kong pulis. Kasi wala na ang badge sa uniforme ko. Wala na rin ang baril sa bewang ko. At ang iba pang bagay na ibinalik ko sa hepe namin. Oh, Dorde! Ano nangyari sa'yo? Nasaan na yung... Hindi na ako sasama sa raid. Ayokong mamatay na hindi gumagamit ng utak. Ano? Hoy! Hoy, sandali lang! Saan ka na pupunta? Baka naman nagpapadalos-dalos ka lang kasi galit ka. Pero mamaya kapag nahimasmasan ka na, pagsisisihan mo yan, sige ka. Pag-isipan mo muna kasi yan ng maigi. Buo na yung desisyon ko, Marga. Ayoko na magpulis. Imbestiga ka na imbestiga pero sarado yung utak mo sa ibang bagay. Sa ganyang paraan, mas marami ang bilang ng kasong hindi mo mabibigyan ng hustisya kesa sa bilang ng mga kasong mareresolba. Ano ba kasing nangyari? Sabihin mo nga sa akin, Donde. Hoy! Hoy, teka lang! Kausapin mo muna ako! Huwag ka kasabing umalis eh! Hoy! Ano ba sinabi sa'yo ni Sir Agor? Eh, natatawa siya sa sinasabi kong may aswang doon sa karinderye. Ano? Oh, di ba? Huwag mong pigilan yan. Itawa mo lang yan. Hindi naman sa ganun. Naiintindihan naman kita, par. Kasi, ano eh... Hindi ka lang naniniwala. O sige, hindi naman kita pinipilit eh. Pero kung sasama ako sa pagre-raid ng lugar na yon, ayoko. Bahala kayo maubos dun. Kaya ngayon pa lang tumawa na kayo. Sulitin nyo yung tawa nyo. Kasi baka huling tawa nyo na yan. Ako, hindi ako susugod na walang sapat na pangontra sa aswang na yon. At saka yung mga baril nyo, walang kwenta yan, sinasabi ko sa inyo. Mas lalo akong napikon kasi mas dumami ang natawa. Lumabas na lang ako ng tuluyan sa station namin at sumakay sa motor ko pa uwi. Pagdating sa bahay, dama ko ulit ang katahimikan. Nakatungo na naman ako sa litrato ng mga magulang ko. Wala na sila. Pinatay ang tatay ko at pinatay din ang nanay ko. Ang natira sa akin ay ang tiyahin ko na lang, ang kuya kong bakla at ang lolo ko. Pero sa bahay na yon, mag-isa lang ako roon. Ang tiyahin ko ay nasa syudad dahil meron siyang negosyo. At yon ang rason kung bakit nakapag-aral ako. Ang kapatid ko naman, nasa ospital dahil doktor siya. Tiyahin ko rin ang dahilan kung bakit siya nakapagtapos. At ang lolo ko naman, nasa bundok, na ginagawa rin ang serbisyo niya sa mga taong nandoon. Oh, hello Chang. Oh, Donde, kumusta? Tuloy ba yung radio mamaya? Eh Chang, ayaw mo niwala, sabi ko na sa'yo eh. Pinagtawanan lang nila ako doon. Wala tayong aasahan sa mga kasamahan ko. Pero Chang, siyempre hindi tayo titigil. Sigurado ako, makukuha natin yung hustisya para kay nanay at tatay. Ay, nako. Ang hirap din talaga kung puro sensya ang pinaniniwalaan ng mga tao, ano? Delikado sila sa karinderya na yan kung tutuloy sila. Gumawa ka ng paraan para maprotektahan yung mga yan. Kakainis nga eh. Pinagtawanan lang ako. Eh bakit hindi na lang natin sila hayaan lapain ng aswang na yon? Na malaman nila kung sino yung pinagtatawanan nila. Donde, mga tao ang mga yan. Hindi mo sila pwedeng pabayaan. Ay, nako. Bakit ba kasi ang unfair ng mundo eh? Lugi ka naman kung mabuti kang tao. Alam kong naiinis ka sa kanila, pero kung paiiralin mo yan, paborit siya ng mga aswang. Yun naman ang ayaw natin ibigay sa kanila, di ba? Gumawa ka ng paraan para mailigtas sa mga pulis na yan. Mula dun sa mga kalahi ni Bella. Napapikit ako sa sinabi niya. Nagtapos ang usapan namin na yon ang utos niya. Pero ang inis ko sa mga kasamahan ko, nandun pa rin talaga. Huminga na lang ako ng malalim at sinikap na alisin ang inis sa katawan ko. Pero minsan, sa tuwing naaalala ko na pinagtawanan ako, mas nangingibabaw talaga sa isip ko. Ang hayaan na lang silang masaktan doon para malaman nila kung saan sila nagkamali. Sa sobrang inis ko ay kinausap ko na lang ang sarili ko sa salamin. Nakakainis. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko.
Pinagtatawanan nila ako eh. Pero, hindi ko naman matiis na hayaan ko lang sila. Ano ba talagang gagawin ko? Sinukli ko pa ang buho ko sa harap ng salamin na yon. Pero sa inis ring paraan at saka tumungo sa kusina. Para gawa na ng pagkain ng sarili ko. Nagsasaing ako pero naiinis. Yun kasi ang problema sa akin. Yun ang ugaling sobrang hirap tanggalin. Kahit na isa sa pinag-aralan namin ay maging mapagpasensya. Pero matapos kong makapasa sa ganon, bumalik pa rin talaga ako sa dati. Ano kaya yung magiging reaksyon nila kapag nakasagupa nila yung aswang sa karinderya na yun? Maisip kaya nilang tama ako? Bakit ba ganito nararamdaman ko? Para pa ako excited eh. Ay, nako. Hello? Oh, hello, Donde. Eh, ate ko lang pala na walang pechay. Anong walang pechay ka dyan? Meron ako, no? Eh, nga pala. Nabalitaan ko na may raid sa karinderya. Ano na, tuloy ba yon? Oo, ate. Sigurado yon. Eh, wala na tayo ibang gusto kundi tapusin yung mga asong na yan. Ay, nako, Donde. Natutuwa talaga ako sa'yo. Pero teka, ang sabi ni tita, gusto niya rin daw na iligtas mo yung mga pulis. May plano ba kayo para roon? Eh, oo nga eh. Kahit na pinagtatawanan nila ako, di ko dapat sila pabayaan. Kaya pinag-isipan ko mabuti. At oo, liligtas ko sila. Abay, oo, good decision yan. Alam mo naman, kahit galit tayo, may puso pa rin tayo, no? Eh basta, Donde, mag-iingat ka, ha? At kung kailangan mo ng backup, tawagan mo lang ang Ate Bonnie mo. O sige, maraming salamat, Ate Bonnie, ah. Pagsapit ng hapon, naghanda na ako sa mga gagamitin ko mamayang gabi. Eksperto ako sa mga kakayahan ng aswang. Pero hindi ko masasabi na lagi akong mananalo sa laban. Malakas sila kumpara sa akin. Kahit nasabihin pang may mga gamit akong kayang pumatay ng mga katulad nila. Pagsapit ng gabi, nakita ko na sila pa John na pumasok sa karinderya. Maraming taong pumasok roon dahil talagang dinadayo ito. Alam ko ang dahilan kung bakit dinadayo ang karinderya. Pero ang pagkakaintindi ng mga pulis, may bentahan ng droga sa loob. O may hinahalong nakakaadik ang may-ari sa mga pagkain, kaya binabalik-balikan ito ng mga tao. Nakakaadik na nagdulot ng sakit sa mga tao bandang huli, katulad sa nangyari sa isa naming kasama. Pero ang totoo, alam kong yanggaw ang dahilan kung bakit siya nilagnat at ang hindi kinaya ng sistema niya ay namatay siya. Oh, nasan kaya yung mga ibang pulis na yon? Ah, ayun. Nakita ko yung sasakyan nila. Eh, yung iba? Yun lang. May aswang sa paligid dahil kulong-kuluin lang isko. Imbis na sila yung mga sorpresa, sila yung masusorpresa mamaya. At titigas kasi ng mga ulo eh. Eh, nako. Makakilos na nga lang. Umalis nga ako sa kinaroroonan at maingat na tumungo sa likuran na bahagi ng karinderya. Malaking karinderya yon at alam kong may underground yon. Nasabi ko rin sa kanila ang tungkol sa underground. At yun lang ang pinaniwalaan nila. At inisip na imbakan ng droga ang lugar na yon. Nang makarating ako sa likod, naghanap ako ng paraan kung paano mapasok yon. Tumingala ako sa taas at nakita ko ang bintana na medyo bukas. Pero makakadaan lang ako roon kung aakyat ako sa puno. Ang sitwasyon kasi ng karinderya, nasa ibaba ito at bahay ng may-ari ang nasa itaas. Tinignan ko muna ang langis ko at hindi masyadong kumukulo yun. Ibig sabihin, may distansya ang mga aswang sa kinaroroonan ko. Agad nga akong umakyat sa puno at pinuntahan ang bintana na yon. Naging maingat lang ako hanggang sa malapitan ko yon. Seryoso? Bukas yung bintana ng babaeng yun? Pero, hindi kaya patibong ito? Eh, pero kung patibong nga, edi maghahanda na rin ako ng patibong. Hinanda ko ang bote na may lamang mga pinong asin at may halo pa yung ibang sangkap. Katulad na lamang ng dinikdik na bawang at uri ng apog na pangontra sa aswang. Dahan-dahan kong binuksan ng malaki ang bintana at tumingin ako sa loob. Ginala ko muna ang paningin ko at nang mapagtanto kong walang tao sa silid na yon, tumingin ako sandali sa labas. Wala ring tao kaya pumasok na ako
at sinara sa dating posisyon ng bintana. Pagkatapos noon ay bigla ako may narinig na nag-uusap sa labas ng kwarto. Oo, nakita ko na yung dalawa. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Hindi ko pa siya nakikita eh. Ako na lang ang haharap sa kanya mamaya. Oo, sige po sir. Huwag po kayong mag-alala. Hindi malalagay sa alanganin tong karinderya. Mamamatay muna ako bago mangyari yun. Sige po. At salamat nga po pala dito sa proteksyon. Papatayin ko na lang po muna yung tawag. Ano? Sinong sir? Sinasabi ko na nga ba may amos eh. Lagot ka sa akin ngayong babae ka. Teka, papasok siya. Kailangan ko magtago. Ay, nakakainis, problema na naman. Lagi na lang kami. Paano ba kami nito mamumuhay ng malaya kung lagi na lang may gulo? Ay, makapagbihis na nga lang. Nasa ilalim lang ako ng kama noon. Hindi niya ako maaamoy dahil din sa langis na ginamit ko na binibigay ni Lolo. Habang nasa ilalim ako ng kama, napapalunok ako nang makita ang mga damit na nahuhulog sa sahig. Una, bestida. Sunod nun ay bra at ang sunod nun ay ang panty niya. Tapos, kulay pink lahat. Dahil doon nakaramdam ako ng pakiramdam na ayaw kong maramdaman sa sitwasyon na yon. Tumagaktak ang pawis ko dahil doon. Donde, kumalma ka. Hindi ito yung tamang panahon para maging bastos ka. Walang yan naman kasi, ba't nandito pa ako eh? Ha? Bakit parang may nakapasok dito? Wisit. Tinakpan ko ng mariin ang bibig ko. Pinanood ko ang pabalik-balik niyang lakad. Sinundan ko ng tingin ang paa niya na lumapit sa bintana. At narinig kong sinara niya yon ng tuluyan at nilakpan niya. Muli siyang bumalik sa kama na pinagtataguan ko. At namilog ang mga mata ko nang makita ang kamay niyang dinampot ang mga damit niya sa sahig. At ang masaklap, huminto ito roon. Napalunok ako nang dahan-dahan siyang bumaba. Hanggang sa nakita ko ang lahat ng bagay na gusto ko sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Sige, subukan mo magingay, tutuluyan kita. Walang iya ka. Bitawan mo nga ako doon, de. Sabi na huwag kang maingay kung ayaw mo matay, Belia. Doon, de, bitawan mo ako. Nasasakal ako. Hindi mo ba ako na-miss, ha? Habang nakasakay ako sa kanya ay ramdam na ramdam ko sa mga hawak ko ang pagbabago ng katawan niya. Nagpalit siya ng anyo sa mismong harapan ko. Kitang-kita ko noon ang aktwal na pagkulubot ng balat niya. Mula sa maganda at maamo niyang mukha, naging mukha itong halimaw. Ang pangit talaga ng mukha mo kapag nagiging aswang ka. Bitawan mo ako o sasaktan kita! Aray ko, mananahimik ka o lalagyan kita nito. At ano na naman yan? Asin, bawang at ako nito. Ibubuhos ko to sa mukha mo kung ayaw mong manahimik. Kahit kaya ka talaga doon eh! Kaya nga mag-isip ka na maigi ngayon eh. Bumalik ka na sa dati mong anyo. Hindi bagay sa'yo yan. Balik na! Bumalik nga siya sa dati niyang anyo. At nang maging tao siya, muli akong nadidistract sa nakikita ko. Pero pinilig ko ang ulo ko at mas iniisip na dihado ako kapag pinagbigyan ko ang sarili ko. Sinamaan naman niya ako ng tingin at sinubukan pa niyang itulak ako. Pero ginamitan ko siya ng bagay na kinakatakutan niya at hinatak ang kumot na nasa ibabaw ng kama. Yun ang ginamit ko para itali siya at binuhat ko siya. Hayop ka talaga. Hinayaan mo lang sana ako makapagsuot ng damit, di ba? Iya mo na. Wala akong tiwala sa'yo eh. Ano ginagawa mo? Ano ba yan, ha? Pampahasan yan! Kumalma ka lang. Kung di ka magpupumilit tumakas dyan, hindi ka masasaktan nito. Kaya mag-isip ka maigi. Baka hindi mo kayanin yung sakit nito. Ano ba kasi yan? Ito lang naman yung bagay na hindi mo gusto maramdaman. Kilala mo ako, Belia. Alam na alam ko kung ano yung mga bagay na makakapatay sa'yo. At yan, para lang yung walis na kapag nasa loob ka ng bahay, hindi ka makakalabas. Ngunit ang pinagkaiba lang nila, mas masakit yan kaysa sa walis. Kaya bago ka mangas na tumakas dyan, mag-isip-isip ka muna. Lumabas ako sa silid na yon matapos ko siyang ilagay sa ganong sitwasyon. Sinikap kong makababa na hindi nakikita ng mga taong naroon. Tiningnan ko ang langis sa bote ko.
hindi yun masyadong kumukulo. Ibig sabihin, ang mga taong nakikita ko sa malapit lang, hindi sila mga aswang. Habang pababa naman ako ay namataan ko si Pajon sa ilalim at may kasama na siyang babae. Maingay ang mga tao sa kainan at tila lahat ay sarap na sarap sa mga kinakain. Binaliwala ko ang mga naroon at nang makarinig ako ng mga yabag na papalapit, agad akong nagtago. Hinintay ko silang makadaan hanggang sa may isa pang sumalubong sa mga ito. Nung magkalagpasan sila sa isa't isa, narinig ko ang boses ni Marga. Sir, nandito na ako sa loob. Nakababa na rin si Pajon at saka si Walter. Oo, sige sir, ayos sir. Handa na rin, nasa labas na. Naku po, huwag ka naman matutumba. Donde? Shh! Sira ulo ka. May palis-ayos ka pang. Shh! Huwag ka maingay. Trabaho lang. May sarili akong plano. Sariling plano? Ano na naman yung plano na yan? Mamaya, mabulilyaso pa yan eh. Mapapahamak talaga tayo kapag hindi ka na nahimik dyan. Sige na. Uy, isa ka pupunta. Basta, gawin mo lang yung trabaho mo. Umalis na ako sa harap niya. Mas mahahalata kasi kami kung mananatili ako roon. Pumunta ako sa mismong kusina at doon ay merong nagluluto. At tila naramdaman ako nito at inunahan ko na siya. So yun, kaya nilagyan ko ng bawang sa bibig at ginilita ng leeg niya. At nang matumba siya, agad ko siyang hinila patago sa mga sakong naroon. Pumasok ako sa banyo at nang nasa loob na ako, may malaking salamin sa harapan ko. Pero malakas ang kutob kong hindi lang yun salamin. Kaya hinawakan ko yun at hinila. Natanggal ito at doon nakita kong may daanan pababa. Sinasabi ko na nga, be. Mas maganda talaga kumilos kapag mag-isa. Tahimik tsaka pulido. Nakarinig ako ng ingay sa kusina. Mabilis akong kumilos at pumasok sa loob. Marahan kong binalik ang salamin roon at saka nagbukas ng flashlight. Pero sa pag-ilaw nito, tumama ang liwanag nito sa mukha ng isang halimaw. Walang niya ang alimaw ka. Iuntog kita. Ang talim ng kuko mo. Teka, yung punyal ko. Punyal, mas nasan na yun? Sinabi lang mo ako kagatin eh. Nang masaksa ko sa noo ang aswang, agad na umusok ang tanim ng punyal ko sa sugat niya. Agad na nanginig ang katawan niya at hindi nagtagal ay nawalan ito ng buhay. Hingal na hingal akong tinulok siya at nanginginig ang kamay kong may hawak na flashlight. Matindi ang pananakit ng katawan ko noon dahil nakahiga ako sa hagdan at masakit sa likod ang tigas nito. Tumama pa ang siko ko noon sa semento habang nakikipaglaban ako, pero mas pinagtuunan ko ng pansin ang kalmot sa braso ko. Aray ko, hayop ang hapdi nito ah. Huli sugat na yan. Napakasakit naman ito, kainis naman. Bakit kasi ang hapdi ng kalmot ng aswang eh? Nakakapanghina. Sinikap kong tumayo noon at inayos ang sarili. Bumaba pa ako ng hagdan hanggang sa nakarating ako sa baba. May ilaw na roon kaya hindi ko na kailangan gamitin ang flashlight. Para siguradong hindi ako maaamoy, nagdagdag ako ng pangontra sa katawan bago ako nagpatuloy. Doon inadatnan ko si Pajon na kinakausap ang isang babae. May mga babae kasi sa underground na yon. At sila ay mga mandurugo na katulad ni Belia. Kaya ang mga taong nawawala sa lugar namin, pati na rin sa ibang lugar, karamihan ay mga lalaki. Bukod kay Pajon ay may iba pang mga pulis na nandoon. Ang isa sa kanila ay nakipagkomunika sa hepe. Pagbaba ng kamay nito mula sa tenga, nagbunot agad ito ng barel at tinutukan ang kaharap na babae at sumunod rin ang iba pang mga pulis. Hoy! Pulis to! Taasan mo ang kamay! Tsaka nagkakamali pa, John. Tara na, kilos na! I-search na ang area! Teka! Anak lang! Mga kasama! Atras! Hindi sila mga tao! Atras! Oo, anak na! Sige, puluhin nyo! Nasa sakit na yung iba! Nagpaula ng bala ang mga pulis. Ngunit dahil hindi gawa sa pilak ang mga bala nila, baliwala ito sa mga aswang. Nasaktan agad ang ibang mga pulis at ang iba na nasa ibabaw ay bumalik pa ibaba. Baka ano ba? Okay na sa taas! Teka! May mga nasa taas na nakabang!
Alarmado na sila at masyadong mabilis ang mga pangyayari. Tumakbo na ako at inatake ang mga aswang. May mga pulis na silang napatay, kaya masasabi kong hindi lahat maililigtas ko roon. Inatake ko ang aswang na nanakit kay Marga. Sa bala, hindi sila nasasaktan. Pero sa punyal ko, isahang gilid lang sa leeg ay patay na sila. Takas na! Doon kayo tumahan! Bilisan nyo! Doon! Pa John, kilos na! Huwag ka na makasaya ng bala! Wala nang kwenta yan! Oh! Marga! Halika na! Bilisan nyo, Sagdan! Takbo na! Sige mga swang! Lapit! O ano? Ayaw nito, di ba? Nakita nyo to sa hawak ko! Kapag nabitawan ko to, lalabas ang usok at kaunting langap lang nito. Mamamatay kayo lahat! Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong lumaban. Pa John, bilis! Akit ka agad sa taas! Dito sa kabila, huwag dyan! Saan ba? Doon, sa maliit na hagdan! Hindi sumugod ang aswang sa akin. Takot silang buksan ko ang hawak ko. Sa madaling salita, hindi rin sila padalos-dalos. Nakaakyat sila pa John at 4 silang pulis ang napapunta ko roon. At sumunod na ako sa kanila. Lumusot kami sa may kusina at doon rin kami dumaan palabas. Bilis! Labas na! Pa John, ayos lang ba si Marga? Pre, ang laki na sugat niya sa tiyan. Ang daming dugo na lumalabas sa kanya. Bilisan nyo! Itakbo natin siya sa ospital! Wala na akong magawa para sa ibang mga pulis. Inuna muna namin si Marga sa ospital dahil malubha ang kalagayan niya. Pagdating namin roon, agad siyang inasikaso. Lahat kami noon sugatan. At ang isang pulis nga, saka lang siya nahimatay nang makuha na ng mga nurse si Marga. Habang nakasandal kasi siya sa pader, bigla na lang siyang natumba. Uy! Si Walter! Nawala siya ng malay. Iyayaan mo na. Nabigla lang yan. Baka nahimatay kasi hindi niya akalain na nakaligtas siya. Nurse! Tulong! May naimatay dito! Agad ring nagsikilos ang mga nurse noon para kunin si Walter. Ako naman, nanonood lang noon. Kinuha nga ng mga nurse si Walter. At si Padjo naman ay alalang-alala sa sitwasyon. Pre, yung ibang mga pulis nandun pa. Naiwan sila. Duda ako na makakaligtas pa sila. Nakita niyo naman yun, di ba? Kung hindi dahil dito, hindi tayo nakatakas. Ano ba yun? Ang bote na ito may laman na upos ng mga sigarilyo sa loob. Ano? At mamamatay sila kapag nakalanghap niyan? Hindi pa, John. Sinabi ko lang yun para hindi tayo saktan at makuha ko kayo. Ha? At naniwala sila sa ginawa mo na ang ganun-ganun lang? Ganun talaga kapag apo ko ng albularyo, tapos anak ka na manunugis. Lahat ng hawak mo, iniisip nila pangontra ng aswang. Kaya nakita mo yon? Sino mag-aakala na upos na sigarilyo lang pala yung laman nito pero takot sila, di ba? Pambihira ka naman. Pero mabuti na lang nautuhan mo yung mga yun ah. Dahil kung hindi, naku, baka naubos na tayo doon. Oo ngayon, naniniwala na kayo. Taon-taon pa nga kayo sa akin noon eh. At ngayon nasaksihan nyo na. Ano, nagkakandara pa kayo sa pag-asa makawala. Pasensya ka na par. Dapat pala naniwala na lang kami sa'yo. Totoo pala talaga sila. Hayaan ko na sana kayo doon sa loob eh. Kaso sabi ng tiyahin ko, iligtas kayo. Ganun din sabi ng kapatid ko. At dahil hindi man ako masamang tao, yun, ginawa ko. Pero syempre hindi lahat kayo nailigtas ko. Lahat kayo hindi naniwala sa akin eh. Magagawa ko yun kung kanina palang pinigilan ko kayo. Kaso ang hilig niyong tumawa, kaya yun. Hinayaan ko muna kayong masaksihan niyo yun. Yun nga lang, nasa huli yung pagsisisi. O paano? Alis na ako ah. Pero paano yung sugat mo? Hindi mo ba ipapagamot yan? Mas magaling ako manggamot kaysa sa ospital. Tatahin ko lang yung mga sugat ko. Gumagaling naman nito kahit hindi tinatahi eh. O siya, sige na. Uwi na ako. Oh, par. Maraming salamat talaga ah. Utang ko sa'yo yung buhay ko. Bayaran mo na lang ako ng Red Horse kapag nagkita tayo. Ano? Hindi ko na talaga babalik? Ha? Babalik saan? Sa serbisyo. Par, huwag ka na umalis. Tutulungan kita magpaliwanag kay Sir Agor na totoo talaga yung mga sinasabi mo. Wala nang tatawa sa'yo dahil nandito na kami bilang testigo. Par, kahit may ugali akong padalos-dalos,
marunong pa rin ako manindigan sa mga desisyon ko. At saka bukod doon, mataas yung pride ko. Kaya hindi na talaga ako babalik. Matapos kong sabihin yon ay umalis na ako. Bumalik ako sa bahay at ginamot ang sarili. Kinabukasan naman, dahil umalis ako sa trabaho, naging tambay na ako. Kaya nagpa siya akong puntahan ng karinderya ni Belia. Sarado ito, ngunit mukhang nakita niya ako mula sa labas. Kaya bumukas ang pintuan at lumabas siya. Walang yaka talaga? Wala naman palang epekto yung itim na buhangin na nilagay mo sa paligid ng kamay. O ano, naisahan ba kita? Pasensya na. At saka ano bang ginagawa mo dito? Inaasahan kong tumakas ka na pero hindi pa pala. Siguro malakas yung kapit mo, no? Sino bang kasabot mo dyan sa karinderya mo? Sabihin na lang natin na walang naniniwala sa'yo. At yung mga pulis na niligtas mo, kahit magsabi sila sa hepe nila, malabo namang maniwala yun eh. Katulad mo, pagtatawanan niya lang din yung mga yon. Kasi nga, siya lang ang pinaniniwalaan niya. At ang tungkol naman sa amin, para sa kanya, kwento lang yon. Kaya kung ako sa'yo, Donde, tumigil ka na. Huwag mo nang ipilit na maging magkalaban tayo. Mahihirapan ka lang. Mahihirapan? Nagawa nga kitang paglaruan eh. Nangyari yun kagabi, di ba? Tapos nauto pa kita tungkol sa itim na buhangin. At saka hindi lang yun. Pati yung mga kasama mo, nauto ko din. Akalain mo nga naman, no? Pati yung mga kasama mo, naniwala sa patibong kong laman ng bote. Hindi nila alam na ubos lang ng sigarilyo yun. Kung sasadyain ko kayo, kayang-kaya ko kayong tapusin lahat, Belia. Ang kaso, kailangan ko makilala yung amo mo eh. At saka kilala mo ako. Madali lang akong kausap. Sabihin mo lang sa akin kung sino yung amo mo at bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay na malaya. Wala akong ibibigay na pangalan ng amo ko sa'yo, Donde. Dahil wala naman ako nun. Anong tingin mo sa akin? Tuta na kung sino lang? Huwag ka nga magsinungaling. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Kung ako sa'yo, huwag mo nang pagurin pa yung sarili mo. Mas dapat kang matakot kapag napagod na ako, Belia. Dahil sa oras na wala akong nakuhang sagot mula sa'yo at pagod na ako, hindi na ako magdadalawang isip na ubusin kayo. Matapos kong sabihin yon ay umalis na ako. Alam kong may amo siya at alam kong gabunan yon. Ang gusto ko lang malaman ay kung sino ito bilang katawang tao. Pero habang hinahayaan kong mabuhay ang mga mandurugo na yon, nakamanman rin ako. Kaya maingat rin si Bella sa ginagawa niya. Sadyang may mga bagay lang na hindi ko kayang kontrolin at pabor yun sa kanya. Kinagabihan ulit ay bukas na naman ang karinderya. Lakas loob akong pumasok roon na naging dahilan ng pag-init ng mata ng mga babae sa akin. Pati ibang customer na patingin sa amin. Para bang isa akong malaking banta sa kanila. Oh, ano mo ginagawa mo dito? Abay, kakain. Ano ba dapat gawin ko dito? Sana lang kakain ka lang talaga ha. At huwag mo sisindihan yan. Ito, tabako to ah. Oo, tabako nga. Pero hindi ka naman nananabako, di ba? Ano ko ba naman, Belia? Lahat ba ng hawak ko, kinatatakutan mo? Tsaka, iniisip mo na itong tabakong ito, patibong na naman sa inyo? Alam mo, may gamot yan sa phobia mo na yan. Sabihin mo lang sa akin kung sino yung amo mo. Paulit-ulit naman tayo, Donde. Sinasabi niyo wala akong amo. Wala kang amo? O sige, kung ganun, tigilan mo to. Isa naman tong karinderya mo. Bibigyan kita ng 3 araw ha. At kapag natapos yung 3 araw at bukas pa rin ito, kumanda kayo. Pero Donde, wala naman kami ginagawang masama dito. Huwag ka magsinungaling. Kitang-kita ko kung anong ginagawa niyo sa underground. Pumalag lang kami sa inyo, Donde. Pero maayos ang patakaran namin dito. Walang maayos sa patakaran niyo, Belia. Nangunguha kayo ng mga lalaki. Wala kaming kinukuhang mga lalaki. Ano walang kinukuha ng lalaki? Kitang-kita yun ng 2 mata. At hindi lang yung sinumbong ng kahit sino. May hindi kayo magandang ginagawa sa karinderya nyo. Kaya isa rin nyo yan. Kapag hindi, magkikita ulit tayo pagkatapos ng 3 araw. Kinabukasan na naman ay muli kong pinuntahan ang karinderya ni Belia. At bukas pa rin nga ito. At dahil doon ay tinawagan ko si Pajon. Hello, Paul. O ano, bukas pa rin ba yung karinderya? Hindi niyo ba sinabi kay Hepe? Paul, sinabi rin naman.
Yung kaso, nakabalik yung ibang pulis at sinabi nilang walang problema sa lugar. Ano? Oo, par. Sa totoo lang, kahit apat kami nagsalita, talo kami sa marami. Hindi naniwala yung hepe at apat kami pinagtatawanan. Par, naiintindihan na namin nararamdaman mo. Ang hirap wala ng pangaramdam na walang naniniwala sa'yo. Kahit si Marga nagsalita rin. Pinakita niya yung mga sugat niya pero ayaw pa rin nila maniwala sa mga aswang. Teka nga, nakabalik yung mga pulis? Paano nangyari yun? Nakita ko yung masugatan ah. Yun nga yun, hindi ko din alam par eh. Kung sa bagay, ba't pa ba ako magtataka? Aswang nga yung mga kalaban natin eh. Oh, bakit par? Kaya pa nilang gawin niya sa mga tao? Oo, kaya nila yun. Lalo na si Belia. Ano? Yung magandang may-ari ng karinderya? O sige na pa, John. Maraming salamat sa impormasyon. Hindi na maasahan talaga yung mga pulis ngayon. Kung hindi nila kayang isara yung karinderya na yan, ako na lang gagawa. Agad kong binaba ang cellphone ko. Hindi ko naman maiwasang bumusangot sa inis. Talagang mahirap tibagay ng pader ni Belia. Sinamaan ko ng tingin ng karinderya niya at umuwi na lang ulit ako sa bahay. Pagsapit ng tanghali, nagtaka naman ako kasi may kumatok sa pintuan ng bahay ko. Pagbukas ko nito, kasamahan kong pulis ang bumungad sa akin at nakatapat pa sa mukha ko ang warrant of arrest. Hinuli ako ng mga tarantado kong kasamahang pulis dahil daw sa maling impormasyon na nireport ko. Ang totoo kasi niyan, ako ang nag-report tungkol sa karinderya na yon. Pero bago sana nila ako hinuli, kinuhanan din sana nila ng base ang report ng ilang nag-imbestiga roon. Kaya nabuo ang hinala ng iba na may bentahan ng droga sa mismong karinderya. Kaya natuloy ang raid dahil doon. Pero nagtataka ako nung biglang nawala ang saysay ng ganong report. Ano ba klaseng laro tong ginagawa mo, Donde, ha? Ginagawa mo hangal yung mga kapulisan. Sir, 4 yung niligtas ko. Nasa ospital pa si Marga, di ba? Kasama si Padyon sa mga naligtas ko. At nakita nila yung buong pangyayari. Kahit itong mga pulis na ito, saksi ang mga yan sa mga buong pangyayari. At paanong maling impormasyon yung report ko? Kung sila mismo kitang-kita nila. Ano kitang-kita nila? Wala nga eh. Sandali nga lang. Ayos ka pa ba, Donde? May problema ka ba sa pag-iisip? Sa pamilya? Pera? Nakakakain ka ba ng 3 beses sa isang araw? Kasi sa lagay mong yan, 2 lugar lang ang dapat mong puntahan. Kung hindi kulungan, mental hospital. Ano? Hindi ako nababaliw, sir. May report po si Padyon. Report pa nga si Marga, di ba? Bakit hindi kayo naniwala sa mga yun? 4 sila, oh. 5 kami lahat. Pwes, parehas lang kayo mga siraulo. Sir, pakinggan niyo naman yung sinasabi niyo. May mga sugat sila, oh. Abay, sugat lang naman ang kutsilyo yun, eh. At yung nakita ko, hindi kalmot ng halimaw tulad na sinasabi nyo. Mga bata, ikulong nyo lang nga ito. Teka sandali. Sir, teka lang. Lugi ako sa inyo, eh. Nagsasabi ako ng totoo tapos ikukulong nyo ako. Manahimik ka, Donde. Napipigon na ako sa'yo. Kung may sakit ka sa utak, magpagamot ka. Hindi ang paglalaroan mo kami dito. Anak na, bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayokong makulong kaya pumalag ako. Isa-isa ko silang binagsakan ng suntok at sipa. Para lang makawala at malas lang ng isang pulis dahil mas magaling ako. Kaya naagaw ko ang armas niya sa bewang at kinasa ko yon. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, huwag kayong maniwala. Pero ayokong makulong dahil kapag nagkataon, magpapatuloy lang sila sa kalokohan nila. Tabi! Hindi ako mag-aatubiling pumatay ng pulis! Tabi! Donde, huwag mo na palakihin ang gulong ito! Hindi ko pinapalaki ang gulong ito. Ayoko lang makulong sa hindi makatwirang paraan. Dahil may hawak akong baril ay nakaalis ako sa lugar na yon. Kumaripas ako ng takbo at saka naman nila ako pinaulanan ng bala. Ginawa ko lang ang lahat para hindi ako matamaan. Para makaalis agad, nang agaw ako ng motor. Kaya sa pagtakas lang na yon, ang dami ko na agad kaso. Pero wala na akong pakialam. Bumalik ako sa bahay at kumuha ng mga gamit ko. Mga damit, pagkain, at mga gamit sa pagtugis ng aswang. Pumunta ako sa lugar ng lolo ko sa bundok at tulad ng inaasahan, nagulat siya nang dumating ako. Napahinto siya sa ginagawa niyang pagbantay ng mga kawayang tila gagawin niyang sahig sa papag. Lolo.
Donde? Abay, anong problema at naisipan mo naman punta dito? Lolo naman, talaga bang bawat punta ko dito, problema lang ba yung dala ko? Abay, bawat punta mo naman talaga dito, may problema ka. Bakit ba? Ano ba yan? Si Belia na naman ba? Ay, nako Lolo. Inom na nga po muna ako ng tubig. Mukhang yung aswang na naman na yun ang problema mo ah. Binaba ko ang mga dala ko sa bakuran niya at binaliwala muna ang pangangantsaw niya. Pumasok na lang ako sa kusina at kumuha ng baso. Dire-diretso kong hinawakan ng tasa at dumukot ng tubig sa banga. At napahinto ako nang mapagtantong walang tubig ang banga niya. Lo, wala ko kayong tubig? Eto, ihi ko, apo. Si Lolo naman, una ako. Walang tubig dyan sa banga, naubos na. Kailangan ko pa kasi mag-igib. Kung gusto mo uminom ng tubig, di mag-igib ka. Nasa baba lang naman yung tarog Oh, nasa baba lang naman, Lo wala kang magagawa dahil lugar ko ito. Sige na, kunin mo na yung itim na container dyan at mag-igib ka na doon. Napakamot ako ng ulo at tamad na kumuha ng container. 10 litro kasi ang kayang laman nun. At kung pamilyar kayo sa empty container na kulay itim at madalas lagyan ng tubig ng mga taga-bundok, yun ang lalagyan ko ng tubig at yun ang bubuhatin ko paakyat papunta sa bahay ni Lolo. Malayo na ang pinanggalingan ko. Hindi kasi kayang pasukin ng tricycle ang lugar. Kaya mula sa binabaan ko, naglakad ako papunta sa bahay ni Lolo. At talagang uhaw na ako. Pero para makainom ng tubig, kailangan kong mag-igib. Nang makababa ako, nakita ko kagad ang tarog. Rumaragasa ang tubig mula dito, pabagsak sa malapad na bato. Dahil doon ay napatingin pa ako sa paa ko. Ano ba yan? Hinubad ko na lang sana yung sapatos ko. Bibit-bitin ko pa tuloy ito paakyat sa taas. Kapag kasi hindi ko yun ihinubad ay mababasa yun ng tubig. Kaya talagang hinubad ko na lang at inilagay na lang agad sa container na dala ko. Doon na rin ako uminom ng tubig para magamot ang uhaw ko. Pagkatapos nun, inisip ko na naman ang napagdaanan ko nung araw na yon. Ay, naku. Buwisit talaga yung babaeng yan. Papakulong pa ako ng hayop. Papakulong niya ako para maging malaya siya. Abay, syempre, kung tuso siya, mas tuso ko. Aswang nga, pinapalagang ko kapwa-tao pa kaya. May araw ka rin sa akin, Belia. Kapag nahuli kita ulit, talagang tutuluyan kita. Kung mo pang manipulahin yung utak ng mga pulis na yun, ha? O sige lang, ikaw muna panalo ngayon. Kapag ako nakabawi, sisiguraduhin ko iiyak ka. Matalinong babae kasi si Belia kahit nung normal pa siya. Hindi rin siya madaling maliitin. Ilang beses rin kami nagkahulihan, pero lagi siyang nakakawala. Dahil sa tuwing iniisip kong patayin siya, laging hindi ko magawa. Tumututol talaga ang loob ko. At isa pa, siya lang ang paraan para makilala kung sinong malakas na aswang ang kinakapitan niya. Ang bigat nito. Grabe. Ay, nako. Ba't ba ako mantong sa ganitong buhay? Nag-aaral ako, nagtapos, naging pulis. Sino ba makakala na sa isang iglap lang, magiging tagigib ako ng tubig? Ay, nako, Donde. Sinikap kong madala sa bahay ang tubig na yon pati na rin ang sapatos ko. Halos kapusing ako ng hininga ng pagkarating ko sa taas. Niningisi-ngisian lang ako ng lolo ko. Napailing na lang ako sa pagiging tuso niya. At ako naman, muling binuhat ang dala ko at pinasok na ito sa loob ng bahay. Wala akong pahinga dahil pagkatapos mag-igib, naghugas ako ng pinagkainan niya. Pagkatapos naman nun ay nagluto ako ng kanin dahil nga hindi magtatagal ay gabi na. Saka lang ako nakahinga ng maluwag, 6:00 ng hapon, at siya naman ang nagluluto ng ulam para sa hapunan. Habang ginagawa niya yon, inuusisa niya ako. Kinuwento ko naman sa kanya ang lahat. Oh, ano sabi ko ha? Walang kwenta ang baril kung hindi pilak ang bala.
At yung mga pulis na yan, sigurado ako may tinatagong kuloy ang mga yan. Malay mo, kunwaring hindi naniniwala yung hepe nyo. Pero ang totoo, baka may alagang aswang yan na konektado dun sa alam mo na, dun sa karinderya ni Belia. May alaga pong aswang? Habay, oo. Aswang na merong ginto. Parang mangalo yan, Lu, ah. Maaaring sa mga mangalo nang gagaling ang ginto. Pero pwedeng hindi ang mangalo ang mismong nagbibigay. Malay mo, malakas na aswang na kayang gawing sunod-sunuran ng mangalo. Posible naman yun, hindi ba? Ikaw sa bagay, Lo. Pwede nga yun. Kasi bukas na bukas pa rin yung karinderya ni Belly. Hindi talaga natitinag. Huwag mong hayaang matalo ka ng babaeng yun ng paulit-ulit. Galingan mo, Donde. Dahil siya yung susi para mahuli natin yung gabunan na yon. Gumawa ka ng paraan na mailagay siya sa sitwasyon na wala siya magawa maliban sa pagbigay ng pangalan ng katawang tao ng amo niya. Naisip ko nga po yun eh. Habang tumatagal, nagiging matibay po yung pader niya. Nagiging madulas na rin siya. Masyado nang halata na nakaupo lang sa itaas yung kapit niya. Kung sino man yun, hindi siya maingat kasi nahalata ko siya. At habang pailap ng pailap si Belia, mas lalong napapadali yung pagkilala ko sa kanya. Kaya hindi talaga ako titigil, Lo. Habang nandun ako kay Lolo ay sumasama ako sa kanya sa pangunguha ng dagta ng kamagong. Gumagawa rin ako ng mga sandatang magagamit ko sa mga aswang sa tuwing may makakasagupa ako. Doon ko naisip na siguro hindi talaga para sa akin ang barel. Mas bagay sa akin ang punyal dahil kapag yon ang gamit ko, talagang may masasaktan akong aswang. Katulad ni Lolo ay may mga bagay rin akong inimbento gamit ang parehong kaalaman. Mapamoderno man o mapaluma. Pero mas hilig kong gumawa ng pangpatibong. Halos alam na kasi ni Belia ang mga bagay na ginagamit ko para saktan siya at umiiwas na siya doon. Mas maganda yung hindi niya alam. Sigurado akong handa na siya sa susunod na patibong ko. Paano kaya kung hindi lang patibong yung gawin ko? Pasabugin ko na lang kaya yung karinderya niya. Ang ginawa ko noon ay bomba. Hindi madali ang gumawa noon. Inabot talaga ako ng 3 araw bago ako makabuo. At pagkatapos noon, kargado na naman akong bumaba at nagmanman sa karinderya niya. Nagpanggap na akong ibang tao. At tulad ng dati, gumamit din ako ng bagay na makapagpapawala sa pangamoy niya. Naghanap na naman ako ng ibang daan para makapasok sa underground. At nakita ko ang isang daanan nila sa bandang likuran. Doon ako pumasok. Hanggang sa nakarating ako sa kung saan nagaganap ang kababalaghan nila. Wala siya dito ah. Pero yung mga babae nagsasaya. Nasaan kaya yun? Ayun oh. O ano, ang saya, di ba? Abala kayong lahat dito, hindi nyo na namalayan na nakatakas yung bata. Nawawala siya, hanapin nyo. Gusto nyo yata masaktan ng boss natin eh. Kilos na! Tama, nandito ka. Lagot ka ngayon sa akin, Belia. Pero, nasan yung batang sinasabi niya? Kailangan ko mahanap muna yun. Yun muna ang ginawa ko. Hinanap ko ang batang sinasabi niya. Kaso mahirap hanapin yun dahil nga nagtatago na. Habang naghahanap naman ako, naglalagay ako ng bomba sa bawat lugar na madadaanan ko. Hindi ito tulad ng ibang bomba na dipindot lang. Kailangan yung sindihan kaya may pinatulo akong naglalagkit na katas ng puno na kapag sinindihan, umaapoy. Hanggang sa may nakasagupa akong isa at napalaban na naman ako. Doon ako nabuko ng mga aswang at pumalag na naman ako. Visit ka talaga, Donde! Ano sa tingin mo? Mapapalagpas ko yung ginawa mo? Pagsisisihan mo na pinahuli mo ako. Mga kasama, hulihin niyo siya! Sige, galingan nyo lang lahat. Nagpalit agad ng anyo ang mga kasama niya. Si Belia naman, hindi tumulong pero pinanood niya kung paano ako pumalag. Dahil nalagay ko na ang bomba. Habang tinatakasan sila ay hinahanap ng mga mata ko ang bata. Pero wala akong nakita. At ang mga tao niya ay abala na rin sa paghuli sa akin. Doon ko napagtanto na walang bihag na bata. Ang batang sinasabi niya ay ako. Dahil doon, binato ko na sa sahig ang mga boteng may lamang gasolina. Teka, Donde! Anong ginagawa mo? Pagod na ako, Belia. Sa tingin mo, anong ginagawa ko?
Hindi mo pwedeng gawin yan! Mga kasama ko, lihin niyo siya! Ano ba? Papatayin na kita, Belia! Kailan? Tantanan niyo ako! Tigil! Magsitigil kayo! Tantanan niyo siya! Donde, hindi mo pwedeng gawin to! Iuuro ko ang kaso, huwag mo nang gawin yan! Wala akong pakialam kung ituloy mo yung kaso. Kapal na mukha mo na sampahan ako. Ano? Mas tao ka ba kaysa sa akin? Mas tinatamasa mo yung karapatan na yun? Magsisisi ka, Belia. Kilala mo ko. Kapag napikon ako, hindi ko nakakapag-isip na matino. At sino ka ba ang magpakatino ako, ha? Hayop ka! Mag-usap tayo, Donde! Ibibigay ko yung gusto mo, huwag mo nang gawin to! Mag-usap? O sige, bibigyan kita ng 5 minuto. Sabihin mo sa akin kung sino yung pumuprotekta sa karinderya mo. Sino? Eh, hindi ko alam! Donde, sandali lang, ano ba? Hindi yan yung gusto ko sagot, Belia. At hindi na ako makikinig sa'yo. Hoy kayo dyan! Lahat ng tao! Kung ayaw niyo matusta, lumabas kayo! Susunugin ko ang lugar na ito! Labas! Ang mga babae sa lugar na yon ay nagpapalit na ng anyo para sigurin ako. Pero matapang ko pa rin nilapitan ng mga lalaking bihag at sinampal isa-isa hanggang sa matauhan sila. Labas na! Hindi niyo ba naamoy yung paligid? Susunugin ko ito! Donde, ano ba? Huwag mong hintayin ipalapa kita sa mga kasama ko! Labas na! Labas na! Lumabas kayo! Sige na! Akyat na! Ako nang bahala sa kanya! Umakyat ang lahat ng nasa baba nun. Pero ang mga aswang, halatang nagpaiwan. Ayaw nilang iwan si Belia na haharap sa aking mag-isa. Ibig sabihin, wala silang tiwala na makakaya akong labanan ng amo nila. Palabasin nyo na, dali! Pati yung mga customer sa taas! Ngayon, Belia, magsalita ka! Sino ang amo mo? Hindi ko nga kilala! Imposible yan! Nagsisinungaling ka! Anong imposible? Walang imposible sa aswang na mapaglaro. Katulad mo, gusto ko rin siyang makilala. Bakit? Sa tingin mo ayos lang sa akin na nayanggawa ko, Donde? Hindi ko gusto yung ganitong buhay, kaya hinahanap ko rin siya. Huwag kang umasta na traidor sa kanya para manipulayin lang ako. Kung traidor ka sa kanya, hindi ka magsasalita ng ganyan dito kung alam mo may nakikinig. Pag-isipan mo nga ng maigi ang ginagawa mo. Kapag galit ka talaga, nawawala ka na sa katinuan mo eh. Kapag sinunog mo ang lugar na to, maraming taong masasaktan. Walang taong masasaktan. Kasi ang lugar na ito, tayo lang ang natira, Belia. Tayong dalawa lang yung masasaktan. Huwag mo akong piliting isaktan ka, Donde. Pareho nating ayaw ng apoy. Kung masasaktan ka nito, masasaktan din ako. Anong kinakatakot mo, ha? Takot ka mamatay? Binitawan ko noon ang posporong umaapoy. At nagdulot yon ng pagkalat ng apoy sa buong paligid. Napasinghap siya habang ako ay nanatili lang na nakatayo sa kinatatayuan ko at nanatili akong kalmado. Baliw ka na talaga, Donde! Ngayon, magtuos tayo, Belia. Tignan natin kung sino sa ating dalawa matibay sa apoy. Sa harapan ko mismo ay nagpalit siya ng anyo. Naghanda rin ako ng punyal. Ang apoy sa lugar na yon, kumalat na. Pero kaming dalawa ay nagsimula ng sakta ng isa't isa. Naglaban kami at nasusugatan niya ako ng kuko niya. At nasusugatan ko rin siya. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo, Donde! Alam ko kung anong ginagawa ko, Belia. Ikaw ang nagpapadalos-dalos para malitin ako. Alam mo naman na aas ako bilang kalaban mo, di ba? Sinusukat mo talaga. Ngayon tara, tapusin natin ang isa't isa! Sige! Kung ganun ang gusto mo, hindi ako natatakot sa'yo, hayop ka! Sumugod siya sa akin at umiwas naman ako. Nang akma niya ako, hahampasin ang kuko niya. Hindi ko rin siya natamaan nang balikan ko siya ng punyal na hawak ko. Yun nga lang, nahawakan niya ako sa paa at nagawang ibag-ibag. Gumulong ako sa lumalagabog na apoy. Napaso ako, oo. Pero namatay rin ang apoy na ginulungan ko. Agad siyang nagpalit ng anyo bilang tao at paubo-ubong umakyat sa taas. Mabilis akong bumangon at sumunod. Pero sa kasamaang palad, nasa pintuan siya at akmang isasara niya ito. Ikaw ngayon ang matos na sa sarili mong kagagawan! Sira ulo ka! Anak ng... Hoy, Belia! Kung inaakala mo mamamatay ako dito, diyan ka nagkakamali! Isara niyo lahat ng pinto sa underground! Bilisan niyo! Diyos ko, nalinti ka na. Mabilis akong bumalik kung saan ako lumusot. Kailangang maunahan ko sila bago pa ako masarahan sa lugar na yon. Pakiramdam ko noon, nasa baga ko na lahat ng usok. Hindi ako makahinga ng maayos.
At mabuti na lang, bukas pa ang pintuan kung saan ako pumasok, kaya nakalabas pa ako at naisara ito. Gumapang ako sa damuhan na paubo-ubo, pero hindi ako nagtagal sa ganong sitwasyon. Dahil bumangon ako agad at tumakbo sa punong katabi ng karinderya. Doon ko ininda ang sakit at binigyan ng pansin ang malaking sugat ko sa tagiliran. Puwisit na yan. Ang hirap mo talaga pabagsakin. Bakit pa tayo humantong sa ganito? Hindi naman tayo ganito dati ah. Kung sabagay, dati na yun. Iba na ngayon. Nilingon ko ang bintana ng kwarto niya. Sarado yon pero hindi ko alam kung nakalock. Kahit masakit ang mga sugat ko sa katawan, lumapit pa rin ako doon. At saktong hinawakan ko yon. Otomatiko naman itong bumukas at bumungad sa akin si Belia. Hindi pa ako nakahuma sa gulat, ay mabilis niya akong hinila papasok sa loob ng kwarto niya. At pagalit na sinara ang bintana. Doon di bang klase ka talaga, no? Bilib ka na naman sa akin, no? Bakit ka ba kasi ganyan? Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na ayaw kitang kaaway? Eh ngayon, ayaw mo naman akong kaaway. Pero kanina, gusto mo akong patayin. Kagagawan mo naman yun eh. Hindi ko kagagawan yun. Kung hindi ka ba naman tanga, bakit mo sinunog yung lugar na yun? Habang nandun ka pa. Gusto mo yata magpakamatay eh. Pero isasama mo pa ako. Alam mo, Belia, simple lang naman yung pakiusap ko sa iyo eh. Yung boss mo, bakit mo masyadong malihim ka tungkol sa bagay na to? May umahawak ba sa leg mo? Bakit? Magulang mo lang ba yung gusto mong ipaghigante? Bakit hindi pati ako? Teka nga. Sagot mo yan sa tanong ko. Donde, wala na ba talaga? Tinatanong kita na maayos, Belia. Kaya sumagot ka na maayos. Alam mo ba kung bakit ginawa sa akin to? Dahil sa'yo rin, Donde. Inaasar ka ng aswang dahil pikon ka. Masyado ka kasing agresibo. Ginawa niya to sa akin para saktan ka, pero mukhang ako lang ang nasasaktan. Wala ka kasing pakialam sa nangyari sa akin. Basta mo na lang ako tinuring na kalaban. Nagtataka ka kung bakit ganito ako sa'yo? Ako rin, Belia. Nagtataka rin ako kung bakit mo ginagawa to. Baka nga kumain ka na rin ng tao, di ba? Kaya ang bilis tumaas ng ranggo mo bilang aswang. Kailan lang di ba tao ka? Tapos niyanggaw ka, tapos magugulat na lang ako. Leader ka na ng grupo ng mga mandurgo. Mukha ba akong gago para hindi man lamig sa'yo? Donde, hinahanap ko lang din yung taong nangyanggaw sa akin. Yun ang dahilan kung bakit ginagawa ko to. Gusto kong maging tao ulit. Para kahit sa panganganak ko, tao ako at hindi aswang. Wala kang pinagsasabi mo. Buntis ako. At ayokong iluwan siya ng aswang ako. Paano kung mahawaan ko siya? Ano yun? Pati anak ko. Teka, Belia. Buntis ka? Kakasabi ko lang, di ba? Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa nalaman. Napatayo ako na parang walang iniindang sakit at napatitig ako sa kanya. Pero mukhang wala naman siyang pakialam sa reaksyon ko. Yun nga lang, mabilis ang tibok ng puso ko. Belia, kanino yan? Ano naman pakialam mo sa tatay nito? Ang mabuti pa, umalis ka na. At oo yung sagot ko sa tanong mo. Hindi ko kilala kung sino yung boss ko. Parehas lang tayo ng pakay. Siguro malinaw na sa'yo yun, di ba? Hayaan mo na yung karinderya na to na gumana lang ng gumana. Ito lang ang paraan ko para makarating ako sa taas. Kaya kung ako sa'yo, makipagtulungan ka na lang sa akin. Magandang pagkakataon to. Dahil sa pagkakaintindi nila, mortal na magkaaway tayo. Ilang beses na nga tayong nakita nagkakasakitan. Umalis ka na nga dito. Tatapon na kita. Alam ko ang ibig niyang sabihin kaya lumapit na lang ako sa kanya at nagpatapon sa bintana. Nang bumagsak ako sa baba, napahiyaw ako sa sakit dahil nadagdagan ang sugat ko sa tagiliran. Habang siya naman ay narinig ko ang hagikik niya sa taas. Ay, sira ulo ka talaga. Pasalamat ka, pinagbigyan lang kita. Grabe, ang sakit talaga. Naku, mukhang namatay pa yata yung apoy sa loob. Hindi yata sumabog yung mga ginawa ko. Walang kwenta. Makalis na nga lang. Dahil gabi ay umuwi muna ako sa bahay ko. Doon ko ginamot ang sarili ko, pero hindi ako doon natulog. Wala akong takot sa katawan kahit malakas na aswang pa ang makasagupa ko. Kaya nung gabi rin yun, gamit ang motor ko ay umakyat ako sa bundok, sa lugar mismo ng lolo ko. Sa ganung oras ng gabi ay bumukas ang bahay niya at tumayo siya sa pintuan niya.
Nakita niya ang paika-ika kong lakad, kaya mabilis siyang lumapit sa akin. Abay, marami kang sugat. At bakit parang amoy kambing ka, nasunog yung buhok? Ano yun? Pati ikaw nasunog? Ay, nakahulaan ko. Nagbago na naman yung isip mo, no? Nakita mo nasusunog si Belia, kaya binalikan mo para iligtas ulit, kaya amoy kambing ka. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba. Nagsinungaling ka na nang sabihin mo na hindi mo na siya mahal. Oh, dito nga, umupo ka dyan. At susuriin ko yung mga sugat mo. Ay, nako. Nakakainis talaga, lo. Nakakainis kasi totoo yung sinasabi ko. Hindi po ko napaso dahil niligtas ko siya. Walang ligtasan na nangyari, lo. Labanan po, oo. Naglaban kayo? Oh, sino ang talo? Eh, mukhang ikaw yung talo, ah. Si Lolo naman talaga, oh. Pinagatawanan pa talaga ako. Eh, kasi naalala ko dati. Doon din pa yung si Bella noon kapag natatakot. Sobrang duwag niya pa dati. Pero ngayon, kalaban mo na siya. Eh, buwisit lang talaga yung aswang na yun na sumira ng pangarap ninyong kasal. O siya, sige na. Patingin nga ako niyan. Nako, ang lalim niyan ah. Akalain mo nga naman ngayon na kayang-kaya ka niya ng saktan. Eh, pinoprotektahan lang din niya yung sarili niya sa akin, lo. Abay, hindi ka nagagalit. Hindi ho. Tama lang po kasi yung ginawa niya eh. Kasi kung napatay ko siya, baka pagsisihan ko. Pagsisisihan mo kasi mahal mo pa. Tama ako, no? Eh, lo, buntis siya at alam ko akin yun. Sa'yo? Eh, 3 taon na kayo maghiwalay ah. Ngayon lang nabuntis sa'yo. Si Lolo naman talaga oh. Eh, may nangyari kasi sa amin nung nakaraang 2 buwan. Sa kabila ng away namin, gumawa pa rin kami ng kalokohan. Sus, Ginoo, pambihira. May ganyan pa pala kayo. Aba, kung totoo nga sa'yo yun, kailang yung magkaaway na nakakabuo. Ibang klase talaga kayo. Pero alam mo kung anong ibig sabihin ng mga nangyari sa inyo? Magkaaway lang kayo dahil sa sitwasyon na aswang siya at tao ka. Pero sa kabila nun, mahal niyo ang isa't isa. Ay, nako. Ang damot talaga na kapalaran, ano? Habang ginagamot ako ni Lolo ay hinayaan ko na lang din ang luha kong tumulo. Sinira talaga ng aswang ang buhay ko. Kasi oo, ginawa niyang aswang ang babaeng pinakamamahal ko. Ginawa niya kaming magkalaban at para naman hindi ako lugi sa kagagawa niya, pinaniwala ko ang sarili kong wala akong minamahal na Belia. Lalo na nang magsimula si Belia ang mamuno sa mga mandurugo na parang napakabilis ng pangyayari. Bigla na lang kasi siyang nagkaganon. Kinabukasan naman, bumaba ako. Umuwi ako sa bahay. At kahit may mga taong nakakita sa akin, wala namang nag-report. Seryoso ba talaga yung pagtakip sa akin doon? Ngayon wala nang umuhuli sa akin? Ano yun? Bigla na lang nawala yung kaso? Wala nang tutuki sa'yo kasi sinabi ko. Bigla ka sumusulpot ah. At saka ano yun? Pati yung mga pulis kontrolado mo? Ang angas mo naman. Pati sila napapasayaw mo sa palad mo. Eh ano ba, Belia? Binabayaran mo ba sila? Ginto rin ba yung binibigay mo? Mahawak ka na rin ba ng mga halo? Masyado ka na kasi makapangyarihan. Ganun kasi ako kadesperada para makilala yung nasa taas. At hindi ko nakasalanan yun kung madaling utuin yung mga kasamahan mong pulis. Seryoso ka ba? Nandiyan ka pa ba? Ikaw pa ba yung Belia na nakilala ko dati? Huwag ka kasing umastang ganyan sa akin. Para hindi naman ako umastang parang ibang tao sa'yo. Kung gusto mong manatili akong tulad noon, tratuhin mo naman ako katulad ng dati. Eh dati kasi Belia, mahal kita. Pero ngayon hindi na. Bakit? Dahil naging aswang ako. Dahil nagbago ka. Ginagawa mo yung ayaw ko. Tsaka kung gusto mo makilala yung nasa itaas, gawin mo yun nang hindi nagsasakripisyo ng tao. Yun kasi yung ginagawa mo eh. Marami ka ng pinatay at miyanggaw. At ayaw ko sa ganyan. Ginagawa mo kasi yung gusto nila, Belia eh. Kahit pwede namang hindi. Hindi mo ko maiintindihan dahil wala ka sa sitwasyon ko, Donde. At wala akong magagawa kung hindi mo ako kayang intindihin. Basta ang masasabi ko lang, para sa anak ko gagawin ko ang lahat. Eh bakit ka ba nandito? Hindi ko rin alam. Dapat nga sana hindi na ako pumunta dito eh. O sige, ipain mo ako sa amo mo.
Ano? Ayaw mo? Parehas lang tayo ng gusto. At yun yung naisip kong paraan. Ipain mo ako. Hindi! Hindi ko gagawin yan! E akala ko ba gagawin mo yung lahat para sa anak mo? Oo! Maliban na lang sa ipahama ko yung tatay niya. Kahit na may hinala na ako ay iba pa rin pala talaga kapag narinig ko yun sa kanya. Nagkanda halo-halo ang emosyon ko noon. Pero sa harapan niya, hindi ako nagpakita ng kahit anong reaksyon. Nakatitig lang din siya sa akin na tila inaabangan ang reaksyon ko. Pero ako, tumango lang ng mahina sa kanya. Dahil doon ay nagpakawala siya ng malalim na hininga. Eh basta pangako, sa amin dalawa ako yung mananalo. Ayoko sa ganyang plano, Donde. Kung balak mo magsakripisyo ng tao para lang makalapit sa kanya, huwag mo nang gawin yun. At seryoso ako dito, Belia. Tama na yun. Ilang beses ka na sumubok ng parehong paraan, di ba? Nagtagumpay ka ba? Hindi, di ba? Nagsakripisyo ka lang ng buhay. Ilan na ba sila? Marami na ba? At lahat ba ng taong yun mga naglayas? At kahit sino walang naghahanap sa kanilang kamag-anak, di ba? Di tama na yan, Belia. Wala naman silang pinagkaiba sa atin eh. Kung biktima tayo, bakit tayo mambibiktima ng iba? Kaya ito, ako na ipain mo. Hindi siya nagsalita at ayaw niyang pumayag sa pakiusap ko. Kaya ang ginawa na lang niya ay tumayo. Sumunod ang paningin ko sa kanya nang tahimik siyang lumabas ng bahay ko. Dahil doon ay dismayado akong napahilamos ng mukha. Naiintindihan ko kung bakit ayaw niya. Pero sa akin naman, sana man lang ay nagtiwala siya. Dahil hindi na ako wanted, nanatili na lang muna ako sa bahay na yon. Walang ibang laman ang isip ko kung hindi si Belia. May bahagi sa akin na masaya ako dahil buntis siya at ako ang ama. Pero may bahagi rin na malungkot ako dahil ganito ang sitwasyon namin. Kinagabihan naman, hindi na naman ako mapakali sa bahay na yon. Ginawa ko ulit ang madalas kong ginagawa. Yon ay tumambay sa tapat ng karinderya ni Belia. Marami na namang tao noon at ako naman ay nasa labas lang at naninigarilyo. Donde? Oh, Marga, anong ginagawa mo dito? Walang naniniwala sa akin tungkol sa aswang eh. Hindi ko nga alam kung paano makakaganti sa kanila. Gusto mong gumante? O sige, yung pinakamataas yung dapat targetin natin. Gusto mo bang makilala yung pinakamataas? Alam mo, Marga, noon pa lang gusto ko na talaga silang makilala. Pwes, may paraan ako para matuntun mo yung nasa taas. Paraan? At ano naman yun? Simple lang. Kailangan mo lang mamatay. Marga, bakit mo to ginawa sa akin? Bakit mo ko sinaksak? Pasensya na, Donde. Napag-utusan lang ako. Ayop ka. Huwag kang magalala. Mababaw lang yan, hindi ko mamamatay. Bakit? Sino nag-utos sa inyan? Basta kunin mo to at aalis na ako. May hinulog siyang bote at pasimple niya lang na ginawa yon. Hawak-hawak ko ang tiyan kong sinaksak niya. At nahihilo ako sa sobrang sakit nun. May kalaliman yun kaya talagang nahihirapan ako. Nanginginig ang kamay kong tinignan ng dugo sa palad ko. Pero kinuha ko pa rin ang maliit na bote at nilagay ito sa bulsa ng short ko. Ang masakla pa nun, unti-unti akong nawawala ng malay at nang malapit na akong bumigay. Humiga lang ako sa lupa. Saka ako narinig ang boses ni Marga na tila may tinawagan. Hello, Sir Agor. Nagawa ko na yung pinapagawa mo. Pwede niyo na mo siyang kunin. Pwede na ba ako umalis, Sir? Kailangan ko na kasing umuwi eh. Maraming salamat, Sir. Donde, sikapin mo makaligtas ha. Aalis na ako. Ibig sabihin, inutusan siyang patayin ako. Pero ayaw niyang mamatay na lang ako basta. Kaya ang ginawa niya sa akin ay hindi ganon kalala. Sapat lang na makitang may saksak ako sa tiyan. Bago siya makaalis, nawalan ako ng malay. At nang magising naman ako ay nasa isang kulungan na ako. Hindi naman ako nakagapos pero ang kulungan ay sarado. Teka, anong lugar ito? Aray ko. Paul! Paul! Uy! Gising ka na ba? Pa, John? Ito, kunin mo!
Inagis niya sa akin ang punyal ko at ang punyal na yon may kasamang goma. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, pero kinuha ko yon at tinago sa loob ng pantalon ko. Tinali ko ang goma sa binti ko at siniksik roon ang punyal ko. Nasa plano ang lahat. Umahin ka lang. Basta sigapin mo manalo ha. Wala kami kawala ngayon. Kailangan namin sumunod. O sige, maraming salamat pare. Ito, pagkain. Baka nagugutom ka. O sige na, alis na ako. Pumuslit lang ako eh. Agad nga siyang umalis noon at ako naman ay binabaliwala na lang ang sakit sa tagiliran. Nang makaalis naman si Pajon, naiwan akong mag-isa roon. Nanatili lang akong tahimik, pero tiningnan ko ang ginamit na padlock sa selda na yon. Mabuti na lang sir, nakuha niyo siya. Ang dulas pa naman yan. Eh sabi ko sa iyo kapag ang inutusan ko ay taong pinagkakatiwalaan niya, maiisahan natin siya. Pero kailangan ko ibigay ang kalayaan na ipinangako ko kay Marga, kaya ibibigay ko yon. At ngayon nakuha na natin siya. Siguro naman, pwede ko nang makilala yung kaisa-isahang bayani ko, di ba? Ako nang magre-regalo sa lalaking to sa kanya. Eh, kakausapin ko siya ulit. At sasabihin ko na lang sa'yo mamaya kung papayag siya, ha? Eh, nga pala. Baka gising na ito. Gusto mo makausap? Eh, di ba, malaki yung atraso nito sa'yo, di ba? O sige sir, gusto ko makaharap yan. O sige, tara dito. Narinig ko ang mga yabag at hindi nagtagal. Nakita ko na ang dalawang pares na mamahaling sapatos ni Belia. Tiningnan ko siya pataas at sa nakikita kong aura sa kanya, parang kalaban ang tingin niya sa akin. Akalain mo nga naman, hindi daw naniniwala sa aswang. Hindi naniniwala kasi kasabwat ka pala, Agor. Napaka-hipokrito mo! Paano ba yan, Donde? Mukhang ikaw yung naisahan ko. At anong pakiramdam na bilanggo ka dyan ngayon? Natatawa ako, Belia. Akala mo siguro, natalo mo na ako sa lagay na ito. Hanggat tuminga ako, Belia, hindi mo pa ako natatalo. Paano kung nakawala ako dito, di ba? Alam mo, kapag nangyari yun, hindi na ako mag-aatubiling patayin ka. Pasensya ka na, Donde. Pero hindi mo magagawa yon dahil hawak na kita sa leeg. Yung tingin niya sa akin at mga salitang binibitawan niya, parang totoo talaga. Pero pinanghahawakan ko lang ang sinabi niyang ako ang ama ng dinadala niya. Alam ko kasing gagawin niya rin ang lahat para mahanap ang taong yon. Kahit na medyo sa maling paraan. Sigurado ako na ang ginawa ni Marga, hindi niya alam yon. Umalis siya kasama ni Sir Agor. Sinundan ko lang sila ng masamang tingin. Lalo na si Agor na traidor pala. Nagpunit lang ako ng damit ko. At yun ang ginawa kong panali sa tiyan ko. Para kahit papano ay maibsan naman ng sakit. Siguro mga isang oras ang nakalipas. Biglang may mga taong lumapit sa akin at binuksan nila ang selda. Sa totoo pwede na akong pumalag nun. Pero gusto kong makita ang pinuno nila. Kaya naman nagpaubaya ako. Oh, ako na dyan. Tawag ka ni Sir Agor. Ano? Tawag ako ni Sir? Oo, sige na. Bago pa magalit yun. Bilis na. O siya, sige. Ikaw muna bahala dito, ha? Ayop ka rin pala, Pajon. Kasabot ka rin pala dito. Pinipili ko lang yung buhay ko. Ang importante sa akin ay buhay ako. Kaya desperado ako sa lahat ng bagay. At pipiliin ko kung saan ako mas may pag-asa, syempre. Habang nag-uusap kami ay nararamdaman kong may nilalagay siya sa malaking bulsa rin ng pantalon ko. Malinaw sa akin ang pagpapanggap nila. At hindi ito nahalata ng humahawak na isa sa akin. Hindi ko alam kung nasaan talaga kami noon, kung anong klaseng lugar yon. Ang malinaw lang sa akin, malaking tao ang tinatawag nilang pinuno. Tumungo kami sa isang silid at pagpasok namin roon, nakita ko agad si Belia. Nakausap ang isang lalaki noon na kilala ko rin. Nakaramdam ako ng ngit-ngit ng mga sandaling yon. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakontrol ko ang inis ko. Walang niya. Kaya pala. Kamusta, Donde? Ako ba yung matagal mo nang hinahanap? Eto na! At napapalibutan ka na ng mga kalahi ko ngayon. At ako nga pala, si Belia, hindi ba't dati mo sa kasintahan? Dati yun. Hindi na ngayon.
At ano bang kailangan mo sa akin, ha? Oh, ano bang ginagawa ng isang aswang sa tao? Hindi ba't ginagawang hapunan? Masyado na raw kasi nakukulitan si Belia sa'yo. Nireport mo yung karinderya niya. At mabuti na lang pamangkin ko ang hepe. Kaya napagtatakpan pa. Pangalawa, pinagtangkaan mo itong sunugin. At mabuti na lang naagapan pa. At ang pangatlo, sinugod mo siya at buti na lang nakalaban pa. Kaya naman, nagsisisyon ako na tapusin ka na lang sa gabing ito. Parang wala nang iistorbo sa babaeng gusto ko magina ng tagapagmana ko. At naniniwala ka magagawa mo sa akin yun ngayon? Minamalit mo yata ako. Kung nagawa ko yun sa magulang mo at mga batikan pa sila, bakit sa'yo hindi? Hayop ka! Wala ka kasi sama! At kung talaga magaling ka, bakit nayangko ko yung babaeng mahal mo bago pa mangyari yung kasal nyo? Maliit ka lang talaga para sa akin, Donde. Hirap na hirap kang mahanapin ako eh. At kung kailan nakita mo na ako ngayon, saka ka naman mamamatay. Kagaya na lang ng sugat mo dyan sa tagiliran mo ngayon. Hindi ba't mas malakas kung humarap ka sa akin na walang galos kahit maliit lang? Hindi ba't nakakababa ng pagkatao bilang manunugis ang aura mo ngayon, Donde? Nakakatawa ka naman. Napaka-inosente ng mga salita mo ngayon. Hindi mo nga alam kung anong meron ako ngayon, di ba? Belia, umalis ka na dyan. Belia? Sa tingin mo ba susundin ka niya? Teka, anong ginagawa mo, Belia? Biglang may naghagis ng gas mask kay Belia at mabilis niya itong isinuot. At habang napatingin sa kanya ang aswang, binuksan ko na ang bote na naglabas ng makapal na usok. Mabilis namang tinutukan ni Agor si Belia ng armas. Pero naging mabilis si Pajon at nabaril niya agad si Agor. Tapos may bumaril din na lalaki na nasa tabi ko. Habang ang mga aswang sa paligid, nag-alipasan na. Nagpumilit ng magpalit ng anyo. Mabilis naman ako nagbunot ng punyal at kinuha ang bote na binigay ni Marga sa akin. Kayo! Lumabas na kayo! Belia! Dito! Hayop ka, Donde! Ulisan mo! Sinasabi ko sa'yo huwag mo akong malitin eh. Kasi hindi ako katulad ni nanay at tatay na kaya mo lusutan. Hoy! Bumalik ka dito, Belia! Bumalik ka dito! Hindi siya susunod sa'yo dahil mas ako yung susundin niya. Babalik ba ka mo? Etong sa'yo! Belia! Ba't nandito ka ba? Hindi mo suot yung gasmas mo! Umalis ka na! Hindi ako aalis hanggat hindi niya binabawi ang yanggaw na sa akin! Haral! Hindi na aalis ang yanggaw lalo na kung sa tenga ito dinan! Hayop ka! Papatayin kita! Umalis ka na, Belia. Malalang po yung usok. Delikado ka. Ako harapin mo, hayop ka! Pajon! Kunin niyo si Belia! Pero, Paulo ka, Paul! Kaya ko siyang harapin. Sige na, Pajon! Marga! Belia, sumunod ka na! Hindi lang ako dapat mahirapan dito! Dapat ikaw rin! Sinubukan ng aswang na yung alisin ang gas mask ni Belia. Bumagit na ako sa kanilang dalawa para maprotektahan siya. At saka sinaksak ang aswang gamit ang punyal. Pero si Belia, sa galit niya ay talagang inabot pa niya ang aswang at nilampaso. Mabilis ang mga pangyayari. Kahit si Pajon at Marga, tumilapon pa sa sahig. Nang makita ko naman na sasaksakin ang mahabang kuko ng aswang si Belia, mabilis ko itong sinaksak din ang punyal. Kaya hindi napunta sa tiyan niya ang kuko nito. Belia! Umalis ka na! Mga hayop kayo! Belia, tara na! Umalis na tayo dito! Pajon, tulong! Pumutay ko na kasi! Umalis na kayo! Kayo na, Song! Tayo ang magtutos ngayon! Bakit hindi naghihirap agad yung sukat ko? Dahil mas malakas pa sa baril ang punyal na gamit ko! Hayop ka! Papatayin kita! Hayop ka! Kung mamatay ako, isasama rin kita! Managinip ka na lang, pero hindi mangyayari yun! Ito ko sa'yo! Ano ba to? Ano to? Laso niyan para sa inyong mga aswang at wala ka ng takas dyan! Minalit mo kasi ako eh kasi may sugat ako nakaharap ka. Malamang, sinadya ko rin ganito ako sa harapan mo. Kasi ang plano namin lahat na may galit sa'yo ay ganito!
Nang mag-alipasa siya sa sakit ay gumapang ako. Mabilis akong tinulungan ng mga pulis na inalipi ni Agor. Nabiwindang silang pinapanood ang paghihirap ng aswang. At ako naman, sumandal na lang sa pader at ininda lahat ng masakit sa akin. Marami akong sugat noon at mga malalaki pa. Nanginginig ang katawan ko noon sa sobrang hapde. Halos buong katawan ko, ramdam na ramdam yon. Hindi naman nagtagal, nanahimik na siya at ang ibang aswang naman ay hinang-hinana. At tumatakas pa para lang makawala. Tumayo naman ako at isa-isa silang pinatay. Ang mga mandurugo ni Belia na lang ang hinayaan kong mabuhay dahil alam kong katulad ni Belia ay biniktima rin sila. Para kay Belia, bibigyan ko kayo ng kalayaan. Basta't mangako kayo, hindi na kayo papatay ng tao. Ay, ang sakit. Par! Tote! Diyos ko! Tara! Umalis na tayo dito! Dali natin siya sa ospital! Nasaan si Belia? Ligtas siya! Okay lang siya, Par! Ikaw lang hindi! Kayo! Kunin niyo iba natin kasama na nasaktan! Dali natin sa ospital! Nawalan ako ng malay noon. Para bang kampante nang bumigay ang katawan ko dahil tapos na ang laban. Nang magising naman ako, nasa ospital na ako. At paggising ko, ang kapatid kong bading ang nag-aasikaso sa akin. Tapos nandun din ang tiyahin ko. At syempre si Bella ay nasa tabi ko rin. Donde, buti naman gising ka na. Umaga na pala. Oo, tanghali na nga eh. At saka Donde, huwag kang masyado magalaw. Malaki ang sugat mo, oh. Easy lang. Grabe ang hapdi nito. Hikaya mo yan. Kinaya mo nga labanan yun eh. At salamat naman at nabigyan ng hustisya sila nanay at tatay. Pagpasensyahan mo na kung ikaw lang ha. Hindi, ayos lang yun. Natapos ko naman eh. Kuya, gusto ko ng tubig. Nagugutom ka rin ba? Ihanda ko na yung pagkain. Painumin mo muna siya ng tubig. Pero dahan-dahan. Oo nga pala, Chang. Anong oras darating si Lolo? Baka mamaya nandiyan na rin yun. Lika kasi ng aswang ito. Kaya sigurado akong mas mabilis yung gamot niya. Ako pala. Kaya kong gamutin yan. Ay, oo nga pala ikaw. Nawala ka sa isip ko eh. O sige, gawin mo para makapagpahinga na siya sa hapdi. Uy, ano ba? Nangyari naman sabi ko tubig. Ay, oo nga pala. Eto na tubig ko. Ipinikit ko na lang ang sitwasyon ko. May 1 minuto pa siguro ang hinintay ko bago ako nakainom ng tubig. Si Belia ang nag-alaga sa akin. Tapos ang kapatid ko naman noon. Sinara na ang kwarto para hayaan si Belia na gamutin ako. Ang sabi niya ay dahan-dahan lang daw. Dahil baka magtaka ang nurse kung bakit mabilis gumaling ang sugat ko. Makalipas ng ilang oras, umalis na si Chang Senya at si Lolo naman ang nandun. Pero si Belia, hindi talaga umalis sa tabi ko. Pasensya ka na't hindi ako nakasama sa mission nyo, Apo, ha? Naparami ka tuloy. Siguro kung nandun ako, hati tayo. Grabe ka naman makapuri sa aswang na yun, Lo. Ang sabihin mo, kung nandun ka, sigurado wala tayong sugat. Oo nga pala. Malakas kasi tayo kapag magkasama, ano? Oo nga pala. Belia, Apo, masaya naman ako at nakabalik ka sa amin. Kaya lang, hindi po ako gumaling, Lo. Hayaan mo na. Hindi na importante sa amin kung ano ka. Ang importante, bumalik ka. Salamat po ulit sa pagtanggap, Lolo. Akala ko magiging magkalaban na tayo habang buhay eh. Kung alam ko lang na wala na akong pag-asa, di sana sinulit ko na lang yung oras ko sa inyo. Hindi na sana ako naghangad pa. Naiintindihan ko naman yung paghahangad na nararamdaman mo. Pero alam mo, Belia, naisa pang paraan para maging tao ulit. Talaga ho, Lo? Paano po? Huwag ka magpalit na anyo sa loob na 1 taon o 2 o 3. Basta't habang tumatagal na hindi mo nagagamit ang pagiging aswang mo, darating ang araw na hindi mo na kaya magpalit ng anyo. Ihayaan mo na yung anyo aswang mo, Belia. Mas maganda nga kung ganyan ka eh. Para naman kung wala tayong pamasahe papuntang bayan, lilipad ka na lang tapos sasakay ako sa... aray ko! Ay! Sakit naman nun, Belia! Kahit kailan ka talaga, ako pa talaga yung sasakyan mo, ha?
Bakit? Pwede naman niya. Aray, ano ba? Pag ako talaga nainis, tatadtarin kita ng kurot. Grabe naman to. Akala ko ako lang yung pikon eh. Nako, parehas pala kay pikon, ano? Baka yung anak nyo yan, hindi na makausap ha. Lagi na lang galit. Ako po, Lolo, makokontrol ko naman yung pagiging pikon ko. Pero ito si Donde, mukhang hindi na eh. Baka nga mamaya pag nag-away kami bigla, sabihin na lang niya maghiwalay na lang kami. Ano? Siyempre hindi mangyayari yun, no? Kung kaya kong bitawan yung serbisyo ko, yung magiging nanay ng anak ko, hindi ko kayang bitawan yun. At saka, nga pala, Belia, gusto ko na sanang ituloy yung hindi natin natuloy na kasal dati. Pwede ba? Yun eh kung tatanggapin ako sa simbahan. Baka mamaya, bigla akong lumiyap dun eh. Hindi yan, no? Maniwala ka. Walang ganon. Ang simbahan para sa lahat ng mabubuti. Hindi ka naman masama. Kaya sigurado ko, pwede ka roon. Ang buong akala ko noon ay gano'n na lang kami talaga ni Belia. Ang dami naming pinagdaanan. Minsan na naming itinuring na kaaway ang isa't isa. Sino bang mag-aakala na sa huli ay hahantong kami sa kasal? Congratulations, Par! Hindi ko na single. Huwag ko na mapikon, ha? May asawa ka na at hindi magtatagal. Lalabas na di anak mo. Oo, ayan ka na naman. Issue na naman sa'yo yung pagkapikon ko. Tsaka bakit ako lang? Pikon din naman si Belia. Uy, mas mahirap kapag yun yung napikon ko. Baka matanggalan ako ng ulo ng wala sa oras. Mismo! Nga pala Donde. Congrats ha, kasado ka na. Salamat din, Marga, sa pagpunta mo dito, ah. Salamat din sa pagligtas mo sa buhay ko dati. Sa tuwing nakikita talaga kita, tatak talaga agad sa isip ko yung pagligtas mo sa akin nun eh. Muntik na kasi ako dun. Psst! Kaya mo na. Nakaraan na yun, Marga. At syempre, dapat ka lang mailigtas, no? Kasi kung hindi na natin matatali yung aswang na yun. Kahit na yung papel ko dun, tagasaksak mo lang. Buti na nga lang talaga nun, nakausap ko agad si Belia eh. Nasabihan niyo ako sa dapat kong gawin. Kasi kung hindi, baka nasunod ko talaga si Sir Agor, alang-alang sa buhay ko. Grabe nga eh. Nung lamay niya, konti lang yung bisita. Halatang masamang tao. Walang mga kaibigan. Simula nang matapos na ang problema namin sa mga aswang na yon, naging payapa naman ang lugar namin. Nakabalik pa ako noon sa serbisyo. Pero nang humantong ako sa edad na 40, umalis ulit sa serbisyo dahil nga sa ugali kong mahirap tanggalin. Yon ang pagkapikon ko. Bali ang kwento kong ito ay alay ko rin sa panganay kong anak na may ugali ring Biyernes Santo. Sana naman anak, kung mapapakinggan mo ang kwentong ito, magawa mo na rin kontrolin ang sarili mo para mabawasan kahit paano ang mga kasuntukan mo sa eskwelahan nyo. At oo nga pala, ang nagsulat nitong liham ko ay ang anak kong pangalawa at babae siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. God bless po sa lahat ng channel ninyo. At maraming salamat po sa pag-ere nito. Muli ay ako po ito si Donde. Lubos na gumagalang.